Dahil galing sa freezer, hugasan natin ng 2 beses. May kalakihan tong nabili ko, kaya kalahati lang ang ilalagay ko. Dahil bukod sa repolyo, marami din naman kasi tayong ilalagay na gulay mamaya. Ibabalik ko yung kalahati sa ref, gagamitin ko naman yon para sa sopas bukas. Hahatiin ko ulit to, tapos tatanggalan ng matigas na gitnang bahagi. Umpisahan ng magluto, magpainit na ng mantika sa kaserola. Ayan, mainit na, ilagay na yung sibuyas. Isunod na igisa ang bawang. Ayan, nagisa na ang sibuyas at bawang. Ilagay ng magkakasunod ang kamatis, manok, paminta at patatas. Matigas naman kasi ang patatas na gulay, kaya sinabay na natin to. Igigisa lang natin to. Ayan, okay na. Ilagay na natin yung tomato sauce. 200 grams to, isang buo. Magkakasunod na ring ilagay ang 2 basong tubig, asin at asukal. Papakuluan lang natin to hanggang lumambot yung manok. Try nating tusukin ng tinidor. Ayan, okay na siya. Ilalagay ko naman na yung 3 pang natitirang gulay, yung beans, saba at repolyo. Bukod sa saging, puro gulay Baguio lang ang nilagay ko. Pero kung gusto nyong magdagdag pa, nasa inyo po yun. Yung iba naman kasi naglalagay pa ng green peas. Pakukuluan lang natin ulit to at pag half cook na yung repolyo, pwede na siyang patayin. Ayan, natusok na siya. Patayin na natin. Diba? Dali-dali lang sundan. Nakakaumay naman kasi pag puro paulit-ulit na adobong manok o kaya tinola. Sa totoo lang, ito yung luto sa manok na pinakapaborito ko. Siguro, kada isang beses sa isang linggo, hindi ako mauumay kapag chicken pochero. Subukan niyo to, napakasarap. Kahit sa sabaw, sisimutin niyo talaga, manghihinayang kayong may matira. Tignan niyo naman, sa kulay pa lang ng sabaw, mamula-mula, gawa ng tomato sauce.